Hello Luzon, Visayas at Mindanao, hanggang sa dulo ng mundo. Welcome po sa ating We are praying that the ministry of the Holy Spirit you the message of the Lord and the heart of the Father every Sunday para po sa ating lahat. Sa aming JOG family sa buong mundo, maraming salamat muli at kasama namin kayo ngayong umaga. Sa aming mga first-time visitors, please feel free to leave your comment, leave your questions, and please leave also your prayer request kung meron po kayo. We are happy to minister to you. Bago po tayo pumunta sa ating praise and worship, manalangin po muna tayo. Samahan niyo po ako. Father, we thank you so much today. We declare that you are good. We declare, Father, that you are always faithful. At sa mga nakaraang linggo, Panginoon, na kami po ay nakaranas ng bagyo dito sa Pilipinas at kung nasaan mang mundo ang aking mga kapatid ngayon na nanonood, maraming salamat, Lord, na ang iyong kabutihan na aming nakikita despite all of this. Because we know, Father, that you are the one protecting us. You are the one, Lord God, na kasama namin habang kami dumadaan sa mga ganitong mga sitwasyon. Father, we just give you all the glory for everything, Lord God, na ginagawa mo po para sa amin. Maraming salamat sa aming service. We just dedicate to you this service, Lord God, and we thank you for the ministry of the Holy Spirit. As we worship you, as we listen to your word, Lord, we thank you for the healing of our bodies. We thank you, Lord God, for the healing of our minds, of our souls, Lord God. We thank you, Lord God, for your love that is overflowing. And we just give you all the glory for this. In Jesus' name we pray. And we say amen and amen. Come and let us worship the Lord. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in, though His love for me, oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me.
forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Lord Jesus. Wala na kasing gana sa kaligayahang walang hanggan. Pag-ibig mo walang katapusan. Hindi na ako malulumbay, ikaw lamang tanging gabay. Para sa iyo lahat ibibigay. Aking puso, mga papuri, ikaw lamang para sa akin. Narito sa iyo, oh Diyos, buhay iaalay ko sa iyo. Wala nang kasing gana sa kaligayahang walang hanggan. Pag-ibig mong walang katapusan. Hindi na ako malulumbay, ikaw lamang tanging gabay. Para sa iyo lahat ibibigay. Aking puso, mga papuri, ikaw lamang
You're so wonderful, God. We bless your holy name. We lift up Jesus in this place, the name that is above every name. Lord, maraming salamat muli sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin upang makapag-fellowship kami sa inyong salita at sa inyong presensya sa banal na Espiritu at sa bawat isa. Even though online, but we know that in the Spirit, Lord God, we are together, we are connected, and every joint supply, sabi mo sa iyong salita. Maraming salamat, Lord God. Ngayong araw na to, makakatanggap kami and our lives will never be the same in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes. Let us continue in the attitude of worship as we partake our communion. So, kung nakahanda na po ang inyong communion elements, just pick up your cracker, bread, or anything na meron po kayo dyan sa inyo, and we will partake and aalalahanin po natin ang ginawa po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And this is something that hindi na po, ito'y something na paulit-ulit na po natin gagawin. Actually, in-encourage nga tayo ng Bible na as often as we eat and drink, we need to remember what Christ did at the cross. Hindi lang po tuwing Sunday. And I pray, kayo po, mag-anak, gawin niyo po ito umaga, tanghali o gabi, or every time na merong sa inyo na nakakaranas ng discomfort or sakit sa kanyang pangangatawan. Maganda po, alalahanin po natin, mag-take tayo ng communion because there is power in remembering what Christ has done for us. Amen. So kung ready na po kayo, ang bread po, ito po naglalarawan ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At doon po, tinanggap niya lahat ng latay. At sabi po ng Bible that by the stripes of Jesus, we were healed. You were healed. If you were healed, you is healed. Amen. So hindi nyo na po kinakailangang manatili sa inyong sakit kung meron po kayo. Hindi nyo na po kinakailangan manatili kung ano man yung nararamdaman yung discomfort sa inyong katawan. Right now, you can believe God for healing, for the resurrection power of God is dwelling on the inside of you right now. Receive your healing as we partake the bread. And now also, the juice or yung water or yung wine na binabanggit po and every time we partake, ito naman po ay naglalarawan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo na siya po ang luminis sa lahat ng ating kasalanan. Now, I want you to take note, luminis, hindi po nagtakip. In the Old Testament, ang kanilang kasalanan, ito po'y natatakpan lang. Hindi po ito naaalis, hindi po natatanggal. Ngunit sa bagong tipan, sa New Testament, under the blood of Jesus Christ, ang kasalanan po natin, ito po'y hinugasan, washed away. Malinis na po na tayo, white as snow. That's why we can come boldly to God without any sense of guilt, without any sense of condemnation. Ano paman ang yung ginawa mo kanina, kahapon, sa nakaraan, kung ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoong Hesukristo, kapatid, ang kasalanan mo ay nalinis na. And hindi mo kailangan gumawa pa ng maraming ritual para makatanggap ng kapatawaran. Hindi po. That's religious and that is not the Bible way. That's performance. And actually, dun pa nga galit ang Panginoon. Ayaw niya yun. Nababaliwala ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo when you do that. Ang nais lang ng Panginoon, tanggapin mo buong buo ang kanyang kapatawaran. Amen. So, as we partake the bread and the wine, let us remember what Christ has done at the cross. We may now partake. Amen and amen. Praise God. Now, sa mga nag-respond po sa ating donation drive na pinost sa nakaraan, marami pong salamat sa inyong pag-partner po sa atin. Actually, tayo lang po ay magiging channel lang ng blessing. Hindi po sa atin mismo mapupunta yon.
Ito po ibabahagi po natin sa mga naapektuhan, mga kaibigan po natin, mga kapatiran sa Tugigaraw, Santiago, sa Enrile, sa Marikina. I know marami pang naapektuhan, and I believe marami ring kinakausap ang Panginoon sa body of Christ na tulungan sila. Ngunit sa atin particularly, ito po ang pwede po nating maiabot. And whatever po inyong maibigay, in cash po, dahil hindi naman po natin pwedeng mapadala dahil medyo malayo po yon. Mas madali po in cash, whether i-GCash ninyo or BPI account ng church. Right now, maaring naka-flash po yan. And yun lang po ang naisip kong paraan. We can support and tutulungan po. Tuloy-tuloy po to. Hindi po tayo titigil. Lahat po ng inyong ibibigay ay padadala po natin doon sa nabanggit ko pong mga lugar. Tumulong po tayo. And nagagalak po ang Panginoon kapag tayo pong mga kapatiran sa kanyang iglesia ay nagtutulungan, lalo na sa mga ganitong kapanahunan. Amen. And also, don't forget to plant your seed in this church. You know, the Bible tells us that give and it shall be given back to you. Now, let me break it down to you. Why giving is more blessed? Sabi po ni Jesus, actually, kinote lang siya ni Paul. Hindi niyo po mahahanap sa Bible na sinabi ni Jesus, it is more blessed to give than to receive. Kinote lang po ni Paul ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Acts. Ang sabi po, Jesus Christ said, it is more blessed to give than to receive. You know why? Because when you give, your one-time act of giving, when you give, it shall be given back to you. 1, good measure. 2, pressed down, shaken together, running over, shall men give unto your bosom. In other words, ang isang act na pagbibigay, 6 po yung give na nabanggit ng ating Panginoong Hesukristo doon. Amen. So, it is more blessed to give. And paulit-ulit ko pong sinasabi, if you are already stuck in your finances, even in the midst of this pandemic or crisis na ating kinaharap, ang tanging solusyon lang po mga kapatid, at ito po ay paulit-ulit na pong binabanggit, is by giving. Because when you give, you just acknowledge and you just show that your trust is not in your money, it's not in your finances. Your trust is in God who gives us richly to enjoy. So yun po yung ginagawa natin. Whenever we give, we just tell God, this money is not enough for me. Let me just plant this into your kingdom. Use this in your kingdom. And Panginoon, I know kayo po ang magkukos ng finances namin na mag-multiply. And that is the work of God. It is never a work. Doon po sa binanggit ko pong when you give, maalala po natin ang isang bata, inas ng Panginoon, marami siyang pakakainit at may nag-respond yung bata, meron siyang binigay. At meron natirang 12 basket na food. Tingin niyo po, yung 12 basket na sumobra doon nung na-multiply yon, kanino po napunta yon? Sa mga disipulo? I really believe na yun ay napunta doon sa batang nagbigay. Because Jesus said, when you give, it shall be given back to you. Good measure, pressed down, shaken together, shall men give unto your bosom. Amen. So let me declare ng blessing sa inyong binhi na itatanim dito sa gawain ng ating Panginoon. Lord, maraming salamat sa kapatiran. Kung sino man na naaabot ng online service na ito, na patuloy silang nagtatanim sa iyong kaharian. Maraming salamat, Lord God. As they plant their seed, you will cause their seed to grow and they will reap a harvest. And time will come, and now is, that the sower ma-overtake siya ng harvester. In other words, as they plant, hindi na po namin kinakailangan maghintay ng matagal na panahon. We can already expect harvest immediately in the name of Jesus, because it is always supernatural when we give it to you with gladness in our hearts, with gratitude in our hearts, Lord. We thank you, Father. You are our source.
In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord muli. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, thank you, worship team. So, praise God. Tayo po'y pinagpala ng anointed na worship team. Amen. So, whenever ako po'y nagpupuri kasama sila, ako po'y nabibless. Amen. And I believe kayo din po. Huwag po nating isipin na dahil po kayo nasa online, less na ang inyong matatanggap. That's a lie from the devil. If you will just focus, if you will just give your 100% attention, though it's online and not on site, you can always receive from God. And you will never leave this online service the same way that you started this. Amen. Just open your heart. Maging tapat kayo sa Panginoon kung ano man ang inyong kalalagayan ngayon. And God will meet you wherever you are. Amen. Now, last week po, maganda po ang ating pinag-aralan. Ano po ang pinag-aralan natin? It's about confidence. Sabihin po natin, confidence. Now, bakit po mahalaga sa isang believer maunawaan niya ang confidence? Actually, pinamagatan ko po ito ng believer's confidence. Amen. Believer's confidence. Dahil bilang mananampalataya, meron na pong pinanggagalingan ang ating confidence. Hindi na po tayo naglalagak ng kumpiyansa o ating tiwala or confidence sa mga bagay na natural. At yan po yung mga naunawaan po natin last week. And as I said, napakahalaga po ng confidence. Ito po ang magre-reflect po to sa araw-araw ng ating pamumuhay. Pagpasok mo sa opisina, pag bukas mo ng iyong business, pag meron kang kinausap na kliyente, kapag may kinakausap ka lang ordinaryong tao, meron ka dapat confidence. And that confidence comes from God. Hindi po siya dapat na nanggagaling dahil sa inyong sariling, katalinuhan, kagalingan. And sometimes may mamimit po tayong tao. Ako po, nung hindi pa po ako born again, ma-share ko lang. Ito pong inyong lingkod, naimbitahan na magkaroon ng VTR. Alam niyo po yung VTR, videotape recording. Alam niyo, nung araw, maybe, I forgot, maybe college, I was asked by someone, binigyan ako ng credit card, pwede ka pakuha ng VTR kasi sa pang-commercial ba? Hindi ko alam ba't gusto nila akong kuhanan ng VTR. Siguro, dahil baka maitsura ako, hindi ko alam. Paki-comment na lang nga po dyan kung gwapo nga po ako. Amen. Paki-comment na. So, pumunta ako doon. And eksakto, bago ako, meron ako isang katabi, at merong isang nakasalang, kinukuha na ng VTR. So, hindi kami nag-uusap. Yung katabi ko, ang katawan niya medyo maskulado Parang, kasing laki ng katawan ni Julius, pero muscle. Muscle. And, mukhang konyo. Parang si Roy Montero, mga ganyan ang dating Ewan ko, kilala niyo yun. Hindi ko na alam yung mga bagong artista ngayon or parang hindi naman para Coco Martin, hindi naman ganoon. Basta medyo dark, tall, and handsome, something like that. So, nung siya naririnig ko yung sagot niya. Kasi malapit lang naman malit lang yung studio. Tinatanong siya, so tell me about yourself, and ganyan-ganyan, meron ka bang experience? Grabe, ang galing mag-English. At yung English niya, dahil magaling siya, ang sarap pakinggan. Parang sanay na sanay, dumudulas lang ang English sa dila niya. So, dahil hindi naman po ako ganon, ito na po ako. Sabi ko, God, ba't ba ako napunta dito, Lord? Rapture now. Hindi pa ako born again noon. Nung ako sumalang, kala niya, maiisahan niya ako. Ang galing ko mangopya. Kinopya ko yung sagot niya. Well, this is not to brag something. May ginamit siyang salitang brag. So, ginamit ko rin yun. But actually, ako po ay walang kumpiyansa nung tumindig ako sa harap ng camera. Because I don't know kung saan ko hugutin ang aking kumpiyansa.
So may mga taong ganon na napaka-natural sa kanila may kumpiyansa. Ngunit nang tayo po'y na born again, tayo po'y nakatanggap sa Panginoon, dapat po ito'y maging natural na sa atin ang kumpiyansa. Ngunit ang kumpiyansa po ay hindi na po nanggagaling sa ating sarili. Dahil ba mayaman ka, dahil ba may kotse ka, hindi ka namasahe kanina, kaya pagpasok mo sa opisina, medyo ang ganda ng lakad mo dahil hindi ka pinagpapawisan. Hindi po doon nanggagaling ang ating kumpiyansa. Ang ating kumpiyansa ay nanggagaling na mula sa ating Panginoon. At yun po ang pinag-usapan natin last week. Now, kung hindi po kayo nakaadalo at na-miss nyo po yon, I think naka-upload pa naman yung ating teaching at pwede nyo pong balikan after this para makakatch up kayo. But ganun pa man, let me just review a bit, okay? In Hebrews 10, ang ating text, ang sabi po dito in verse 35, cast not away, therefore, your confidence, which earns great reward. So, the writer of Hebrew, ang sabi po, wag po natin isang tabi ang ating kumpiyansa. Now, to give you a context kung bakit niya nabanggit to, before this verse, dahil ang mga mananampalataya, they have gone through a lot, like suffering, they've been persecuted, and maybe they believing for something, yung promises ng ating Panginoon. Dahil ang dami nilang naranasan ng persecution and sufferings, yung mga paghihirap at that time, and maybe it seems the promises of God ay hindi pa dumarating. Ito po ang encouragement ni Paul, and I believe it's Paul, ang writer ng Hebrew, ang encouragement niya, cast not away your confidence. So napakahalaga ang confidence sa isang believer, o napakahalaga ng confidence para matanggap natin, ma-experience natin yung bagay na minimithi natin, yung bagay na pinangako sa atin ng ating Panginoon. So, as Christians now, we should never cast our confidence. Even though ang tagal mo nang nananampalataya, you've been praying, you've been believing maybe for healing, you've been believing for breakthrough sa iyong finances, you've been believing yung mahal mo sa buhay, sila'y makakilala sa ating Panginoon, you've been believing those things, and yet up until now, parang hindi pa nagmamanifest. Well, ang encouragement sa atin ng Bible, kapatid, cast not away your confidence. In other words, mangyayari po yan. It will surely come. It's a trick of the devil na para lang sabihin na, what you're believing for, it's a lie. Itapon mo na yan. That giving, that's a lie. That healing, matagal nang wala ang healing. Yang salvation, wala yan. Ang maliligtas, yun talaga maliligtas lang. Kung hindi siya maliligtas, kahit anong gawin mo, hindi siya maliligtas. That's a lie from the pit of hell. Dahil ang prosperity ay sa atin, ang healing ay children's bread, at ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi po pinili. Amen. So, keep on believing, don't throw away, do not cast your confidence. Amen. Prosperity belongs to you. Healing belongs to you. Amen. So, our confidence comes from the Word. Yun po ang una. And our confidence also comes from our relationship with our God. Amen. So, hindi ko na po babalikan lahat, pero mahalaga po yon. Dahil kung wala po kayong Word of God, paano po kayong makakapagtiwala sa isang taong hindi nyo alam o hindi nyo siya kilala? And you can only know God when you know His Word. Because God and His Word, they are the same. If you don't know the Word of God, you don't know God. And also, magkaroon po tayo ng constant fellowship, meron tayong magandang ugnayan, relationship. When I say magandang ugnayan, of course, hindi naman po mawawala yung relationship na natin, pero pwede pong parang ikaw mismo matabang dahil you don't even, spend time with His Word, in worshiping Him. You don't allow yourself to be ministered upon by the Holy Spirit.
You allow God to minister to you, and that's how we build our relationship with God. At doon po nangyayari ang confidence lumalaki, ang tiwala ay lumalaki. Amen. And you can grow your confidence and you can grow your trust sa ating Panginoon by doing that. Amen. So last time, binanggit ko po na, I think ito po yung binigyan ko lang po ng emphasis that we are confident of this very thing, sabi po sa Philippians 1:6, that He who has begun a good work in you, He will complete it until the day of our Lord Jesus Christ. In other words, ang nagpasimula ng iyong pagkakatawag, ang nagpasimula ng iyong paglakad sa pananampalataya ay ang ating Panginoon. At dahil Siya ang nagpasimula, Siya ang magtatapos. Now, kapag meron pong nagyaya sa inyo na kumain sa labas, alam mo si Julius, sabihin ko, tara Julius, pagkatapos ng aming ng service, kain tayo sa McDonald's. Now, sabi ni Julius, sige pastor, sama ako, call. At pagdating doon sa McDonald's, sabi ko, order ka kung anong gusto mo. In-order niya, dalawang Big Mac, tatlong two-piece chicken, dami ah. Kasi sinabi ko, umorder ka, hindi ko binigyan ng limit, di ba? So, tama yung ginagawa niya. Pagkatapos, ang sabi ko lang, sige, bayaran mo. Hindi po tama yun, di po ba? Ako nagyaya, ako nagsabi mag-order, tapos pagdating sa dulo, sabihin ko siya magbayad. Hindi tama yun at hindi natin ginagawa yun. Ganun din ang ating Panginoon. Siya ang nagpasimula, tapos iiwan ka sa kalagitnaan at magpapakita na lang siya sa dulo. Hindi rin tama yun. So, God who began a good work in us, He shall complete it until the day of our Lord Jesus Christ. In other words, ang confidence po natin para matapos natin ang ating karera ay wala sa atin kundi nasa Panginoon. Amen. Walang kumpiyansa sa ating sarili. Ang kumpiyansa po natin ay nasa Panginoon. Siya nagpasimula at siya rin ang magtatapos. Amen. Praise the Lord. Now, meron po akong gustong i-touch po ngayong araw na to. And I believe you're gonna be blessed. Because sabi po ni Jesus Himself, we should not put our confidence in the flesh. That we can find that in John 6:63. Ang sabi po ni Jesus doon, it is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you, they are spirit and they are life. So, hindi po dapat natin ilagak ang sarili natin o ang ating ang kakayanan natin sa flesh. Yung mga natural na kaya natin gawin. Ang sabi ni Jesus, it is the Spirit who gives life. Amen. Now, let me give you an example dito sa binabanggit ko po. You know, kilala po natin si Apostle Paul. Sabi po dito sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So, siya po ang nagsabing, I can do all things through Christ who strengthens me. Pero bago po yan, let me just give you a backstory about Paul. And then, so we put no confidence in the flesh, okay? Yung mga kaya natin gawin, yung mga hindi natin kayang gawin, we don't put our confidence doon. Now, in Philippians 3:1, ito po yung gusto kong i-share sa inyo. Sabi po dito ni Paul, whatever happens, my dear brothers and sisters, rejoice in the Lord, and I never get tired of telling you these things, and I do it to safeguard your faith. Watch out for those dogs, those people who do evil, those mutilators who say you must be circumcised to be saved. Ang sabi ni Paul in verse 3, for we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. We rely what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human effort. So we don't put our confidence in human effort.
though binanggit dito is something that they do so they can be saved o maka-earn sila ng pogi points para makapunta sila sa langit. Pero the spirit of this text, it tells us we don't put our confidence in human effort, whatever it is. In the kingdom of God, siya ang nagpasimula, siya tatapos. We don't add our personal ability there. It's just God who started it and He will finish it. And sabi ng Jesus kanina, Spirit gives life, but the flesh profit nothing. So yun po ang sabi ni Paul dito, we don't put our confidence in human effort. Now, meron po rin sinabi si Paul dito sa Philippians chapter 3 in verse 4. Basahin po natin. Though I could have confidence in my own effort, if anyone could, indeed, if others have reason for confidence in their own efforts, I have even more. Wow, what a statement. Parang ang dating, ano bang, meron ka ba talaga mapagyayabang, Paul? Ano yung ipagyayabang mo? Para kung magsalita ka, ang dami mong ipagyayabang. Pero ang sabi niya, kung meron dapat ditong napaka-kumpiyansang tao, ako yon. Higit sa inyo, ako ang may dahilan para magkaroon ng confidence in the flesh. Now, gusto niyo bang malaman kung ano yung parang sinasabi ni Paul na kanyang pwedeng ipagmalaki? Now, ang sabi niya dito, Paul is making an argument here and listed down all of his achievements. Number 1, circumcised when I was 8 days old. Pure-blooded citizen of Israel. Member of the tribe of Benjamin. A real Hebrew. I was a member of the Pharisee who demand the strictest obedience to the Jewish law. I was so zealous that I harshly persecuted the church. Pati yung pinagyayabang niya. As the righteousness, I obeyed the law without fault. Now, sino po sa atin ang pwedeng tumumbas doon sa binanggit ni Paul sa kanyang credentials? Wala po. Si Paul sabi niya, kung meron talagang pwedeng magyabang, ako. But alam po natin, hindi ganun si Paul. Hindi niya pinagyabang yan. Ngunit he's just making an argument that we should never put our confidence in the flesh. And when you say in the flesh, in what you have achieved, what you have, yung iyong sariling abilidad, yung iyong lahi. Lahi kami ng mga magagaling. Mamaya, pag-usapan natin yan. Tingnan natin kung anong lahi to si Paul. At sabi ni Paul, ang lahi niya, isa siyang Benjamites. He belongs to the tribe of Benjamin. Now, I studied this. Bakit binanggit ni Paul? Ano ba tong tribe ng Benjamin? O yung iba naintindihan ko. Sabi niya circumcised. Halos lahat circumcised sila days old. Pure-blooded citizen of Israel. Well, maaring lahat sila nung kinakausap niya ay pure-blooded Israel. Pero ito ang nag-strike sa akin. Tribe, binanggit niya, isa sa pwede niya daw ipagmayabang, galing siya sa tribe of Benjamin. Now, ano ba tong tribe of Benjamin? You will be surprised. Talaga palang pwedeng ipagmalaki ni Paul dahil galing siya sa tribe ni Benjamin. Now, to name a few, yung mga kilala po natin, mga characters sa Bible, sa Old Testament, na galing sa tribe of Benjamin. Now, before that, si Benjamin, sino ba si Benjamin? Yan po yung paboritong anak ni Jacob. Dalawa, magkapatid sila, ni Joseph at si Benjamin. Yan po yung paborito niyang anak. At nung nag-declare ng blessing kay Benjamin, kakaiba yung declaration, yung prophecy, prophetic blessing, a declaration of blessing kay Benjamin. He will be a ravenous wolf, like he will devour a prey in the morning, and he will divide the spoil in the evening.
Ang ibig sabihin lang nung prophecy sa lahi sa tribu ni Benjamin, the Benjamin tribe will be a warrior. Not just a warrior, a superior warrior strategies. Napakatalino pagdating sa gera. And isa sa mga kilala natin, maaaring hindi nyo alam, na galing pala sa tribu ni Benjamin, si Saul, the first king of Israel, si King Saul. King Saul belongs to the tribe of Benjamin. At siya isang magaling na hari, although latter part of his life, nagkagulo-gulo because hindi na siya naging obedient kay Lord. Nagpasimula ng maayos, nagtapos ng pangit. Ngunit si Paul naman, nagpasimula ng pangit, nagtapos ng maayos. Yun po na ibig sabihin po nung prophetic declarations sa mga lahi po ng Benjamin. Sino pa? I don't know. Kung kilala nyo si Ehud, siya po ang single-handedly napalaya niya ang pagkakabilanggo ng Israel. Siya po ay galing sa lahi ni Benjamin, sa tribu ni Benjamin. Nag-iisa siya. Ang galing ng kanyang strategy. Sino pa? Queen Esther. Kung paano niya natulungan ang pagkabilanggo ng Israelites at that time, napakahusay. Kasama niya ang kanyang uncle si Mordecai. Mordecai galing din sa tribu ni Benjamin. At ang pinakakilala po natin is si Paul. Si Saul at nung naborn again si Paul. Sabi niya, pwede kong ipagmayabang na ako'y galing sa tribu ni Benjamin. Kami matatapang, wala kaming inaatrasan. Hindi kami sumusuko. Pero ano sabi niya? I can do all things, but no longer because I'm a Benjamite, I can do all things through Christ. Yun po ang revelation ni Paul. Not because galing ako sa lahi ng mga matatapang, maganda ang aking background, I'm the Pharisee of the Pharisees. Sabi niya pa dito, I'm zealous. Alam mo, pagiging zealous nung araw, hindi lang po ito mainit sa gawain. Pagbukas ng simbahan, nandito nagwo-worship. Back then, ang taong mainit, pumapatay na mga tingin nilang kumokontra sa doktrina ng Jew. At kaya nga po, nung pasimula, si Paul, siya po ay accountable sa mga murder na nangyari sa mga Kristiyano. Dahil sabi niya, akala niya kasi is a blasphemy ang ginagawa ng mga Kristiyano, kaya ganun na lang siya kainit. Benjamite nga siya. Hindi nagpapatalo, magaling, handang pumatay. Hindi sumusuko, I can do all things because I'm Benjamite. But the end of kanyang buhay, hindi pa naman the end, pero sinabi niya dito, I can do all things through Christ. It's never because I'm Benjamite, it's never because I'm pure-blooded, it's never because I'm Pharisee, it's never because I'm zealous. I can do all things because of Christ. Amen. So, Paul counted everything as rubbish. Sabihin nga po natin, rubbish. Sabi niya sa verse 7, I once thought these things, yung in-enumerate ko, valuable. Ano po yung mga bagay na tingin nyo, na akala nyo dati mahalaga? Akala nyo mahalagang sasakyan, di ba? Para sagutin ka ng nililigawan mo. Akala mo mahalaga ang diploma. Akala mo magka-girlfriend ka lang, okay ka na. Akala mo, matapos mo lang. Although lahat yan, maaring magaganda. Pero hindi po tayo dyan naglalagay ng tiwala. Ang tiwala po natin ay nilalagak natin kay Kristo Jesus na siya ang nagbayad sa atin. At siya nagpasimula sa buhay natin. Amen. So sabi niya, I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless. Wow. Worthless ang pagiging Benjamite. Worthless ang mas circumcise ka ng 8 days. Worthless yung pagiging Pharisee of the Pharisees. Worthless. Yes. Kung sakaling, tama ba yung narinig ko? Inulit ni Paul. Verse 8. Yes, everything is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For this sake, I have discarded everything else,
counting it all as rubbish, as garbage, as dung, so that I could gain Christ. You know, we put a lot of effort. Ilang beses po ako na-kick out nung ako po'y college. I think 3. May tawad pa yun, baka 3 kalahati. Dahil mahalaga ang education. Yung ibang klase kong estudyante, yung 4 na taon na kurso, ginawa akong 6. Ha? Oh, di ba? Masteral kagad yun. At sabi ng magulang ko, at tama naman, mahalaga may edukasyon. At tama naman po yun. I put a lot of effort para lang pumasa. Now, sabi ni Paul, yung lahat ng binigyan niya ng pansin, na akala niya mahalaga, I count it all worthless and garbage. Compare in knowing Christ. In other words, kung gaano ka nagsunog ng kilay para ma-achieve mo ang lahat na meron ka, abilidad na meron ka, why not put the same effort or maybe higit pa in knowing Christ? Kasi lahat ng naging gain natin nung hindi pa tayo apart from Christ, worthless, garbage. But now that we are in Christ, let us put the same effort in knowing Him. Dahil siya ang nagpasimula, siya magtatapos, at ang ating confidence is now in Christ. No longer in our flesh, but in Christ. Amen. Now, yan po ay para sa mga taong, sabihin po natin, accomplished. Sabihin po natin, accomplished people. Paano naman po ang mga taong school bukol? Siguro okay na lang, mas maganda na lang school bukol. Hindi rin po. Sabi nga po natin, ang trusting in the flesh is dalawang side. Ang dami mong accomplishment, that's why you're banking on your accomplishment. Or, wala kang tinapos, bulakbul ka, at nakakilala kay Kristo. Ngayon, tinatawag ka ng Panginoon sa ministry, Lord, alam mo naman ako, grade 1 lang tinapos ko, tsaka hindi ako magaling magsalita. Tsaka hindi naman ako mayaman, paano naman ako makakapag-influence sa mga mayayaman at paano ako makakapag-influence sa mga mas matatalino sa akin? Grade 1 lang nga ako. Parehas lang kayo ni Paul. Now, let me give you an instance. Naalala niyo si Gideon? Let me read in Judges 6:14. Sabi dito, hindi ko na po kayo bibigyan ng background, gaano. Now, si Gideon ay, yung time na yon, they're under Midianites. Takot na takot sila, nambubuli Midianites, kinukuha lahat ng ani nila. So, at this time, takot si Gideon. At lumapit, nagpakita ang Panginoon sa kanya, at kinausap siya ng Panginoon para siya ang gagamitin, makalaya ang Israel sa kamay ng mga Midianites. So, ito, in verse 14. Judges 6, verse 14. Then the Lord turned to him and said, Go with the strength you have and rescue Israel from the Midianites. I am sending you, Gideon. But Lord, sabi ni Gideon, how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in the entire family. Now, kung si Paul, galing siya sa tribo ni Benjamites, matapang, walang inaatrasan, gagawin, hindi susuko. Eto naman, hindi pa nagpapasimula, suko na. Lord, alam mo naman, galing lang ako sa tribo ni Manasseh. At dun sa tribo ni Manasseh, ang aking pamilya, kami ang pinakahuli. At doon sa pamilya, ako pa kulelat. In other words, latak. Do you feel like you are a latak? Konyo. Well, look what God did to Gideon. Now, before that, let me point out to you again. Gideon point out uli yung kanyang lahi, yung in the natural, yung flesh. Lord, kasi grade 1 lang inabot ko, paano ako magagamitin? Lord, kasi ang pamilya ko, hindi naman sikat. Lord, kung graduate man ako, hindi naman sikat yung kolehiyo yung graduatean ko, nasunog na nga, hindi na nga nag-exist. Lord, how can this ministry grow, Lord? Hindi mo ako pwedeng gamitin.
Doon naman siya bumase sa mga walang accomplishment niya. Same thing. We don't put our confidence sa mga hindi rin natin na-accomplish. Pero look what the Lord has done sa buhay ni Gideon. But Gideon obeyed God. At dumating po sa punto, ito po pinakamahalaga in Judges 6:16. The Lord said to Gideon, I will be with you. Yun po ang pinakamahalaga sa atin. God is with us. Whether you are an accomplished person or whether ikaw yung taong bulakbol, happy-go-lucky, God is with you and God can use you. Because the anointing and the ability does not come from you, it comes from God. Paano mangyayari yon? Magtiwala ka. You walk by faith. You just obey, take that first step of faith, and then you will see that God is moving. Katulad pong ginawa ng Panginoon kay Gideon. Now, I encourage you to read the rest of this story. But at the end of this, lumabas sa bibig ni Gideon, hindi natakot. Ang sigaw na ni Gideon, ano ba sigaw ni Gideon? Eto, the sword of the Lord and of Gideon. Yun na ang kanyang sigaw. The sword of the Lord and of Gideon. Hindi na siya yung, ano magagawa ko? Galing lang ako sa mahinang tribo. Hindi na po yun. God was able to change him dahil ang nakita niya, hindi na yung lahi niya na mahina. Ang nakita niya na yung kakayahan ng Panginoon, the sword of the Lord and of Gideon. Now, to end, in Zechariah, sabi po dito, not by might, not by power, but by the Spirit. In other words, it is not by your diploma, it is not by your bank account, it's not your influential connection, your experience, your strength. It is by the Spirit of God. Doon po natin inilalagak ang ating kumpiyansa para magawa natin ang pagkakatawag natin sa Panginoon. Kapatid, we are in the last of the last days. If I may say, last 2 minutes na po ito. Last 2 minutes na. I don't know about you, but I don't want to waste any single moment of my time, give my whole effort and strength in preaching the gospel. Whatever it takes, I'm going to preach this gospel because I know it's already last 2 minutes. We are in the last of the last days. And wag na po kayo magdalawang isip. God will work in you, and what He has started in you, He will complete it until the day of our Lord Jesus Christ. Amen. Now, sa mga kapatiran na nangangailangan po ng panalangin, especially in this area, feeling mo talagang katulad ka ni Gideon, ang liit-liit ang tingin mo sa sarili mo dahil wala kang accomplishment. Let me pray for you. At kung ikaw naman yung taong masyado mong ipinagmalaki ang yung dami mong nagawa nung nakaraan, talagang papalakpakan ka dahil sa dami mong ginawa. Ngunit ngayon, parang wala siyang gamit. Hindi mo siya magamit sa kaharian ng Diyos. Well, dahil parehas yan, hindi yan, parehas yung garbage in the kingdom of God. Alam nyo, ang mahalaga, ang ability ng Panginoon, ang anointing ng Panginoon sa buhay nyo. So let me pray for you. Lord, maraming salamat. Stretch forth your hand right now. Kung ikaw yung tao, stretch forth your hand. Lord, I declare your anointing, I declare confidence, trust, ay lumago, makilala ka pa nila, at hindi sila magtiwala sa kanilang kakayahan, sa kanilang mga nagawa o sa kanilang kakulangan, Panginoon. Hindi sila magtiwala doon. Ngunit ang tiwala nila lamang ay sa inyo. Sa inyo na ikaw na nagpasimula at ikaw ang tatapos, sa inyo ilalagak ang kanilang buong tiwala upang magampanan nila ang kanilang pagkakatawag sa inyong kaharian. Maraming salamat, Lord God, na sila may puso para sumunod. Lord,
I declare, Lord God, that you will always guide them. Increase them, Lord God, in whatever area they need increase. Finances, Lord God. Wisdom, Lord. And even yung pagkauhaw at pagkagutom sa inyong salita, increase it, Lord God, so that they may know you even more. Lord, sa mga taong well-accomplished, Lord, maganda naman po yun, ngunit remind them that you're not impressed with that. You are impressed if they will come to you and present those accomplishments as garbage. And just allow your spirit and your anointing to change them and to humble them and to submit themselves under your mighty hand. At sa mga tao namang walang maipresenta, dalangin ko ang lakas ng loob na magpatuloy sa inyong pagkakatawag at sila'y magtitiwala lamang sa inyong kakayahan sa kanilang buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone. Have a nice day. See you again next week. What an anointed message, mga kapatid, ang ating natanggap ngayong umaga. Tunay nga na tayo po ay dapat dumepende lamang sa ating Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo po, pag pinag-uusapan po natin ang accomplishment, isa po ako sa pinaka-guilty dyan. Dahil alam niyo po, nung nagsisimula po ako sa ministry, I was really banking on my own strength, sa aking kakayanan. Kaya po ako nahirapan. But praise God, dahil tayo po ay binabago ng ating Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita. Like Paul, like Gideon, both of them, they learned to depend on God whatever situation na hinaharap po nila at kinaharap po nila. Alam niyo po yun? Nakakatuwa po na katulad po ni Paul na isang accomplished na apostle, and yet he learned to humble himself and depend on God. Likewise, si Gideon naman po, wala naman po siyang pwedeng ipagmalaki, and yet he learned to trust God that God is able to supply kung ano man po ang kailangan niya para ma-accomplish niya ang purpose at ang plano ng Diyos sa buhay niya. And probably talagang nasabi po nila, they can do all things through Christ which strengthens them. Likewise, ganun din po tayo, we can say that today. So sa mga kapatid ko po at mga kasama ko po ngayon na nanonood, na hindi pa po nakakatanggap sa ating Panginoong Yesus, halika po at samahan niyo po ako. Tanggapin po natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Let us pray. Jesus, maraming salamat. Ngayong araw na to, pinapapasok kita sa aking buhay. I want you to be the Lord and the Savior of my life. I need you, Jesus. Come and be the Lord of my life, and I want to do my life with you starting today. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, bago po tayo maghiwa-hiwalay, sabihin nga po natin lahat, I am loved, I am blessed, I am whole, and God is pleased with me.